Nakapanlulumo ang sinapit ng isang pamilya matapos madaganan ang kanilang sasakyan ng dump truck na kargado ng tonelalang lupang panambak lamang dyan sa bayan ng Angat sa Bulacan. Dead on the spot ang mag-iina habang nakaligtas ang padre de pamilya na ginagamot na po ngayon sa ospital. Nahirapan naman ang rescue team na hugutin ang mga labi ng mga biktima na natabunan po yan ng lupa at maipit sa nawasak nilang sasakyan. Kunin natin ang report ni Jim Tijano, exclusive. Kalunos-lunos ang sinapit ng mag-iinang ito. Makaraang maipit sa loob ng kanilang sasakyan. Matapos maatrasan at madaganan ng isang dump truck na may lamang lupang panambak na hindi bababa sa 40 tonelada ang bigat. Ang padre de pamilya nakaligtas sa malagim na trahedya na sa ngayon ay nasa ospital. Na-retrieve namin 3. Isang 4 years old, isang 1 year old, tsaka isang 28 years old. Yun yung nanay na kasama na naipit. Ganito ang sitwasyon dito sa may bahagi ng General Alejo Santos, sakop ng Barangay San Roque, sa Angat, Bulacan, kung saan makikita ninyo, gumamit na nga ng bako para matanggal itong tumaob na dump truck na may lamang lupang panambaka. Kasunod niyan, naatrasan niya itong makikita ninyong L300 kung saan yuping-yupi yung harapan at kinumpirma mismo ng Bulacan Provincial Risk Reduction and Management Office. Nasa 3 yung kumpirmadong nasawi sa nangyaring insidente. Ayon sa Bulacan PDRRMO, pahirapan ang paghugot sa mga bangkay matapos na maipit sa loob ng sasakyan, maging ang poste ng kuryente at telecommunication line nadali ng truck. Sobrang risky din kasi kung mapapansin natin pati yung poste, putol yung poste, pwedeng bumaksak. Kaya nag-usap-usap kami 3, si Sir Jojo at si Cap, kung ano yung mga diskarte na gagawin para mapabilis din. Wala, hindi naman din pwede na bara-bara kasi risk din ng mga rescuer. Pasado alas 8 naman kagabi na mangyari ang insidente. Ilang oras ding hindi nadaanan ng kalsada dahil sa nangyari. Ang iniingatan natin na makaladkad din yung victim, although na lagay natin ay wala na. Pero respeto sa kanila, kailangan natin kunin pa rin sila ng maayos na hindi lang basta natin nakakalad ka rin. Dahil sa bigat ng truck, medyo nahirapan tayo ng gusto doon. So pinagtulungan naman ng Bulacan Rescue, ng Angat Rescue, ng San Jose Rescue at ng PNP natin at fire natin para maging successful ang operation na to. Sa lala ng pagkakaipit ng mga biktima, kinailangan ng gumamit ng hydraulic tools para ma-retrieve ang mga bangkay. Sa sobrang bigat na pati ang mga rescuer ay pwede rin maipit doon sa ilalim. Talagang mahirap siya. Ginamit namin yung holmato namin, yung hydraulic spreader, cutter, yung ram, yun po, yung isang equipment natin dito na Weber na mayroong cutter, spreader. Sa inisyal na investigasyon, galing sa birthday party ang mag-anak at pauwi na sana sa kanila bago mangyari ang insidente. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang kaanak ng babaeng biktima. Sa kabila nito, sinisikap pa ng Net25 News Team na makuha ang panig ng driver ng truck. Patuloy rin ang ginagawang investigasyon ng Angat Police sa nangyaring insidente. Jim Tijano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.